Ano po ang pangarap mo sa buhay? Ay, yung alagad ka na ng Panginoong Sus, nagbago ba itong pangarap mo? Sabi nga dito si Mark Chandler, take your eyes off yourself and put your eyes on God. Ang isang alagad, dapat ang ating mata ay hindi nakatingin sa atin, kundi nakatingin ang ating mata, ang ating paningin sa ating Panginoon. Sa sandaling ito, ang marinig po nating paksa ay ang pagsunod kay Jesus. Mula sa binasa kanina sa atin sa aklat ng Lucas, kabanatang 18, talatang 18 hanggang 30. Anong paraan ng tao para makarating sa langit? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi sa talatang 18, isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sa isang translation sa English, sa New Living Translation version, ganito po ang pagkasabi. Once a religious leader asked Jesus this question, "Good teacher, what should I do to inherit eternal life?" Hindi ba nakapagtataka, isang religious leader ang lumapit sa Panginoong Sus at nagtatanong, paano ko makakamit ang buhay na walang hanggan? Di ba nakapagtataka? Isang leader, nagpagturo ng salita ng Diyos, ng isang relihiyon, pero siya hindi sa tiyak kung meron siyang kaligtasan o wala. Kaya lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ba makakamtan? At itong iniisip niya, marahil sa atin, dati ganun din ang iniisip natin. Pero tignan natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Santiago chapter 2, verse 10 and 11, sabi sa mabuting balita, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumupad sa iba, ay lumabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangalunya, ngunit pumatay ka naman, nilabag mo pa rin ang kautusan. So, ibig sabihin, kung ang kautusan na magiging basihan para maligtas, hindi po pwedeng 99% mong nasunod. At pagdating sa 1%, ikaw ay sumuway. Hindi po ganon. Yun ang sabi rito. Hindi ka maliligtas. Pero sinasabi ng iba, lamang naman ang mabuting gawa. Pero hindi po ganoon. Isa pa, sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2, talatang 8 at 9, dahil sa biyaya ng Diyos, tingnan niyo po mabuti, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito. Itong kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi galing sa inyo. Kaya hindi niyo ito paghihirapan, hindi niyo ito pagtatrabahukan. Itong kaligtasan, sabi, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Bakit po? Para walang may pagmalaki ang sinuman. Yan ang Efeso 2:8-9. Nang kaligtasan, hindi po yan makakamtan sa sarili nating mga gawa, kundi ito ay kaloob o biyaya ng Diyos sa mga taong sumampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos. Yan po ang paraan ng kaligtasan. Kaya yung isang relihiyosong tao, kahit siya ay relihiyosong tao, hindi siya kumbinsido na siya ay ligtas. Dahil meron siyang mga tinatagong kasalanan at mamaya makikita po natin yan. Sabi nga ni Kevin DeYoung, we are not saved just by sitting in pews o mga upuan po sa simbahan. Yung mahabang upuan, yan po yung pews. Sabi, we are not saints just by showing up on Sunday morning. Ngayon tayo ay nasa 34 participants. Hindi po tayo naligtas at uupo lamang sa mga upuan sa simbahan o sa church. O kaya tayo ay kasali sa Sunday morning. Totoo lang, pag Sunday service, mas marami tayo kumpara sa midweek
service natin. Tayo ay naligtas, we are saved to follow Jesus, whatever the cost. Yan po ang totoo. Iniligtas tayo para sumunod kay Jesus. Ito po ang ating paksa. Ngayon, titignan po natin ano ang mga hinihingi para sa pagsunod sa Panginoon. Narinig natin ang malaking halaga ng sacrifice para masabing isang tunay na alagad ng Panginoong Jesus. Ngayon, hahamunin tayong sumunod sa Kanya matapos malaman ang halaga ng pagsunod sa Panginoon. Sabi nga ni Christine King, it's not about what you are or who you are. It's about who He is. Who is. Kapag nalaman natin ang totoo kung sino ang Panginoong Jesus, lalong mauunawaan na mas higit ang Panginoon sa lahat. At dahil dyan, handa tayong ipagbili ang lahat ng ari-arian sa talatang 22. Tignan po natin. Sabi rito, pagkarinig nito, ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ito po yung religious leader na nakita natin, yung pinuno ng bayan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Ang galing, no? Galing ng pagkasabi ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin to? Baka na iba sa inyo natakot sandali, nakatakot to. Mauubos at ang kayamanan ko. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos kung ano ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Hindi masama ang ari-arian. Subalit kung ito, pakinggan niyo mabuti, kung ito ang magiging dahilan ng kapahamakan, kailangan na itong bitawan. Para ipagbili ang isang bagay, handa na itong mawala. Kapag tayo ay may mga gamit, hindi na natin ito sa palagay kailangan. Ang ginagawa natin, ibinibenta na natin. Ibenta ko na ito, hindi ko na siya kailangan. Ganon din ang ari-arian. Bagamat sa unang tingin, mahalaga. Pero kung ito ang magiging hadlang para hindi tayo makasunod sa Panginoon, at ito magiging rason ng Panginoon, kasi anong sabi ng Panginoon? Liwanag, ibenta mo lahat para wala ng problema. Makasunod ka sa akin. Ang ari-arian ay isang pumipigil. Kaya mayroong hindi nakapag-e-enjoy. Ano pong ibig kong sabihin dito? Kung gusto mong magbakasyon, hindi ka makapagbakasyon dahil sa ari-arian. Dahil natatakot ka na baka may dumating na magnanakaw sa inyong bahay at nakawan ka kaya hindi ka tuloy makaalis-alis. O kaya sa isang hanap buhay, hindi mo ito maisara-sara dahil ang iniisip mo, sayang ang kikitain. Kaya minsan nakalulungkot, di po ba? Imbis na sumamba, nagtitinda. No? Tapos na tayo sa paglalaba. Ngayon, nagtitinda naman ang tinitignan natin. Dahil nang hinayang, sana sasamba. Medyo mabenta ngayon, piyesta ngayon, maraming parokyano, maraming bibili. Kaya, pas muna ako, magtitinda muna ako. Ayun. So, yan yung mga dahilan kung bakit gusto ng Panginoon, ito ay ating alisin. No? Kung ito magiging hadlang, kung hindi hadlang, ba't may bebenta? So, maging maliwanag po sa inyo yan. Kailangan alam natin kung ano ang mas mahalaga para sa Panginoon. Ano ang nais ng Lord at ipinaaalis ng Panginoon ang hadlang sa pagsunod? Dahil ito po ang pipigil para hindi makasunod ng lubusan o may kalayaan sa Panginoon. Pansinin yung talatang 23. Nung sinabi to ng Panginoong Kristo, tingnan niyo mabuti, sabi sa talatang 23, nalungkot ang lalaki ng marito. Bakit po? Sapagkat siya ay napakayaman. Sobrang yaman. Sa sobrang laki ng kayamanan, tingnan niyo mabuti. Anong gusto niya mangyari? Panginoon. Anong sabi niya? Paano ba makakamtan ng buhay na walang hanggan? Pero sabi ng Panginoon, itong gawin mo, ito gawin mo. Ibenta mo lahat. Pero napansin niyo ba, bandang huli yung lalaking ito, hindi na siya sumunod sa Panginoon. Dahil pagdating sa kayamanan, pinalitan niya yung kaligtasan ng kayamanan. Mas pinili niya yung kayamanan. Naalala ko lang sandali. Itong pandemic natin,
Ang daming mayayamang tao, pero hindi sila naisalba sa kanilang karamdaman. Hindi sila nabuhay, kundi sila ay namatay dahil dito sa ating pandemic, dito sa COVID-19. Walang nagawa ang kayamanan. Itong lalaking ito, yun ang problema. Kinalimutan niya ang sinasabi ng Panginoon, kundi minahal pa rin niya ang kanyang kayamanan. Nakakalungkot lang dahil hindi niya ito ginawa. Sabi nga sa talata, balikan natin ng 21, sabi ng lalaki, sinabi ng lalaki, ang lahat pong yan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. So tinupad niya ang lahat ng kautusan mula pa sa pagkabata. Kaya biglang sinabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kung talagang ikaw ay tumutupad, ito ang gawin mo. Meron pang isa. Balikan natin talata. Sabi dito, isa pang bagay ang kulang sa iyo. Okay? Ito na. Ito yung ultimate. Ipagbili mo ang iyong ari-arian. At dito nasubok ang lalaki. Nung marinig niya ito, nalungkot siya at hindi na siya sumunod sa ating Panginoon. Sabi nga ng talatang 24, nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki. Kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos dahil nga ang kanilang iniisip, sayang ang kanilang kayamanan. Sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 6, ito po ay English New American Standard Bible. Sabi sa verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Napakaliwanag. Hindi pwedeng dalawa po ang ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus at ang ating kayamanan. Dahil minsan, ang mangyayari, mas mamahalin mo ang kayamanan kaysa sa Panginoon. O sana, mas mamahalin ko ang Panginoon kaysa sa kayamanan. Kailangan pong mamili ng isa lamang. Kung alin dito ang magiging Panginoon mo. Sabi ni Paul Washer, tell me what occupies your mind and I will tell you who your God is. Sabihin mo sa akin kung ang laman ng isip mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ang Diyos mo. Kung ang laman ng utak mo, puro Mobile Legends, yan ang Diyos mo. Kung ang laman ng utak mo, basketball, yan ang Diyos mo. Kaya nga hindi ko makapag-church, bakit? May basketball kami. Kung bisikleta, ang laman ng utak mo, yan ang Diyos mo. Kung pera, ang laman ng utak mo, yan ang Diyos mo. Dali lang malaman kung sino ang Diyos natin. Maliban ito ang laman ng ating utak, ito ang laman ng ating bibig, ito ang laman ng ating puso. Malalaman mong isang tao kapag mahilig sa pera, ito ang laman ng kanyang isip at bukang bibig. Pag-usapan natin ang pera sandali, dahil kayamanan ang tinitignan natin. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, King James Version, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ang pag-ibig po sa salapi, kaya ang daming nagnanakaw, ang daming pumapatay dahil sa salapi, ang daming kidnap, mga Chinese, kapwa Chinese, kinikidnap dahil sa salapi. Patutubusin nila ransom sa malaking halaga. Pero alam niyo ba kung isang Kristiyano ay masyadong nakafocus sa pera, sino yung nawala? Di ba sila? Ang sabi nito, marami sa kanila ang nawala na sa pananampalataya. Dating aktibo, dating mainit sa Panginoon. Nung dumating ang pera at sila ay nasilaw ng pera, ano nangyari? Marami sa kanila, ang sabi, nagtapos sa kalungkutan. Sa totoo, yung iba hindi makabalik. Minsan inaalo ko na sila, inaaliw ko sila, niyayaya ko na sila, pastor, nahiya na kasi ako. Kasi nawala sila dahil sa pera. Ang sabi nga ng Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has enough. Totoong-totoo ito. Whoever loves wealth is never satisfied with their income.
This too is meaningless. Sabi po ito ng mga ngaral or Ecclesiastes 5:10. Sabi ni Thomas Watson, till sin is bitter, Christ will not be sweet. Ang kasalanan, hanggat hindi ito mapait, hindi sa'yo tatamis ang Panginoong Hesukristo. Kailangan ang kasalanan maging mapait muna sa isang tao o Kristiyano para si Kristo ay maging matamis. Dahil pag matamis ang kasalanan, wala na, nakafocus ka na sa kasalanan. Wala ka ng ibang titignan. Pero kapag ang kasalanan ay mapait na sa'yo, maghahanap ka, ayoko nitong pait. At makikita mo ang Panginoon Kristo, siya naman ang ubod tamis. Hindi ka talaga susunod kay Kristo kapag ang kasalanan ang love mo mismo. Ulitin ko, hindi ka talaga susunod kay Kristo kapag ang kasalanan love mo mismo. Pero pag nalaman mo ang totoo, tiyak, susunod ka kay Kristo. Ito po ang pangalawa na hinihingi para pagsunod sa Panginoon. Hindi lang ipagbili ang lahat ng ari-arian. Sabi, ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Verse 22c. Tignan po natin talata. At sabi ng Panginoon, at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at, tignan niyo mabuti, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Itong pinuno, nakita natin, di ba, nalungkot, umalis, hindi niya ipinagpalit ang kayamanan sa kaligtasan. Ana, tinanggap niya yung sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng masiro. Oo, ibebenta mo yung ari-arian mo, pero sabi nga rito, ipamigay mo. Dahil pag hindi mo ipinamigay, anong gagawin mo? Bibili ka lang ng bagong ari-arian. Nasabihin mo, buti na lang, luma yung mga ari-arian ko. Sandali, bibili ko ng mas magandang lottery ito sa Taguig. Tama-tama, ito ang click ngayon. Buti lang, ibinenta ko yung luma kong sasakyan. Bibili ko ng mas magarang sasakyan. Ay, hindi po, lalong na disgrasya. Ang gusto ng Panginoon, ipamahagi ito sa mahihirap. Bakit po sa mahihirap ipapamahagi? Para naman ang mahirap ang makalasap ng sarap. Nakita po ba natin? Para naman ang mahirap ang makalasap ng sarap. Si Woodrow Kroll may sinabi, the best way to keep money and possession from becoming a curse is to honor God, to meet the needs of others, and to keep only what you need for yourself. Ang kayamanan ay nagiging sumpa kapag ito ay masyado nating mahal. Pero ang kayamanan ay nagiging karangalan para sa Diyos kapag marunong tayong tumulong sa ibang mga tao. Iniisip mo, itong natira, sapat na ito para magamit ko. Ang dami ko pong kilalang mga Kristiyano, ang dami kong kilalang mga negosyante, hindi nila inuubos ang pera nila sa kalayawan. Talagang tumutulong sila sa mga kapwa Kristiyano. Kami mga pastor, maraming beses na, binibigyan kami ng mga libreng kain sa restaurant, nagpapakain siya sa restaurant, kami mga pastor, nagbibigay siya ng mga grocery sa amin. Ay, talagang sabi ko nga, ay, anong gagawin namin? Eh, di papasalamatan namin at ipapanalangin namin yung taong ito. Dahil marunong siyang magbahagi ng kanyang kayamanan. At ang panalangin namin, sa totoo lang, Lord, lalo mo pang payamanin ito. Dahil ang dami niyang tinutulungan na mga Kristiyano. Sana po, ganyan din ang ating kaisipan. Naalala ko ulit si John D. Rockefeller. Minsan naituro ko yan, no? Naibahagi ko sa inyo. Siya ay isang mayaman, pinakamayamang tao sa Amerika. Actually, pag tinignan niyo sa Google, siya yung pinakamayaman talaga. Akala natin parang ang pinakamayaman, kilala ko si Gates. Pero sinasabi, siya talaga ang pinakamayaman. At alam niyo ba itong taong ito ay Kristiyano? Hindi naging hadlang ang kanyang super yaman para sa kanyang pagiging alagad ng Panginoon. It's a matter of paano mo i-manage ang kayamanan. Pero kung talagang hindi mo kaya, ito nang sinasabi ng Panginoon, ito yung ultimate. Ibenta mo, ipamigay mo, tsaka sumama sa akin. Naniniwala ko hindi ka pwedeng magutom pag sumama ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon yan eh.
siya ang bahala tumulong po sa bawat isa sa atin. So yan, nakita natin kung paano hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Itong si Rockefeller, he managed well his wealth and being a good follower of Jesus. Kaya walang problema. Hindi niya kailangan ibenta. Hindi niya kailangan ipamigay. Dahil talagang namimigay siya ng kanyang kayamanan sa mga Kristiyano, sa mga tao. Isa sa sagot ng prayers ng mahihirap, ang isang alagad na handang magbigay sa kanila at hindi magpautang. Kasi kung magpapautang lang, pag hindi mabayaran, mamamroblema pa yung kapatid. Paano ko mababayaran to? Pero pag bigay lang, ay wala na siyang iisiping babayaran. Sabi ni B.J. Thompson, until Jesus is enough, nothing else will be. Ano po ibig sabihin ni B.J. Thompson? Kung si Jesus ay hindi sapat sa'yo, wala talagang sapat. Naalala niyo ba, sinabi ka nga kanina natin sa Ecclesiastes 5:10? Ang kayamanan, pag meron kang kayamanan, ano yung inisip ng tao? Dadagdagan ko pa, dadagdagan ko pa. Totoo talaga yun. Minsan, akala mo meron ka na, pero nature natin tao yung greedy, yung pagiging makasarili, yung parang swapang nature natin yan eh. Kaya nga gusto ng Panginoon, patayin natin yan. Again, sabi ni BJ, kung ang Panginoon ay sapat sa'yo, wala ka nang hanapin. Hindi ko na kailangan, nasa akin na si Jesus. Hindi ko na kailangan yung mga yan, nasa akin na si Jesus. Sapat na sapat sa akin ang Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi sapat si Jesus, wala nang iba pang makasasapat. Panginoong Jesucristo lamang. Tingnan niyo po itong 23 hanggang 25. Balikan natin lalaking nalungkot. Sabi Jesus, napakahirap maligtas ang mayaman. 25. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa karya ng Diyos ang isang mayaman. Yung iba napaisip bigla dito, nung unang Bible study, kahit ako napaisip, paano mangyayari yun? Alagyo ang kamelyo, kahit gilingin mo yan, hindi kakasya sa butas ng karayom yung karne ng kamelyo eh. Mahihirapan eh. Lalo kung may mga buto-buto pa, no? Pero itong gusto ko ipakita sa inyo. Itong larawan ng eye of the needle. Napansin niyo po ba? Ayan, lagyan natin ng para mapakita nyo. Lalabas ako na. Ito po ay pintuan yan. Parang mushroom, ano? Kasi alam natin, ang kamelyo ay mataas na hayop at yung likod niyan ay pinapatungan ng bagahe o anumang paninda o anumang pwedeng ikarga. At hindi pwedeng pumasok dito ang kamelyo na sabihin natin na sobrang laki nung dala niya. Hindi. Kung anong karga niya, suwak na suwak yan. Kaya kung papansin natin, para siyang isang butas ng karayom. Yan pong ibig sabihin ng Panginoon. Kaya kung hindi natin alam yan, akala natin literally, paano papasok ang kamelyo sa butas ng karayom? Kailangan malaman natin kung anong ibig sabihin ng butas ng karayom o eye of the needle sa bansang Israel. Yan ang dinadaanan ng mga kamelyo. Hindi po dumadaan dyan ng mga tao. Yun lang mga kamelyo na mayroong bagahe. Kumbaga sa atin, sa panahon natin, pagpapasok ka ng airport, wala namang pong sensor yan. baka may sensor wala po. Pero diyan pumapasok ang mga kamelyo. Sabi nga ni Corky Calhoun, it's hard to shine with the light of Christ when you're still clinging so tight to the darkness. Okay? Napakahirap paliwanagin ng ilaw kapag ikaw, sabi, hindi pwede ikaw ay sabihin. nakakapit pa sa dilim. No? Kailangan po nating bitawan, kailangan natin iwanan ito para tayo ay magliwanag sa ating patotoo bilang isang Kristiyano. Ang hirap kaya paliwanagin ng ilaw ni hawak-hawak pa natin ng mahigpit ang sorry. Pakimute po, naririnig po kayo. Hindi po marinig itong mensahe dahil narinig po ang inyong boses. At tatlo, at itong panghuli, na hinihingi para sa pagsunod sa Panginoon,
Iwanan ang mahalaga sa buhay alang-alang sa kaharian ng Diyos. Sa talatang 28 and 29. Sabi po nito, sinabi ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. 29, sinabi sa kanila, Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, mga anak, alang-alang sa kaharian, may sinabing tatanggapin. Nanig natin sa pagbibilang ng halaga para sa paging alagad ay sinabi itong pag-iwan sa mga mahal sa buhay. Di po ba nung linggo narinig natin yan? Mukhang nakakatakot lang sa umpisa, lalo na kapag hindi mo nauunawaan. Lahat naman ng hindi nauunawaan, nakakatakot talaga. Pangingin nyo mabuti, papayag ba ang Diyos? Papayag ba ang Diyos na wasak ang iyong pamilya? Nung nag-full-time po ako bilang pastor, at ako po ay inassign dito sa Laguna. Totoo naman, iniwan ko ang pamilya ko at pumarito po ako sa Laguna. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Iiwan mo talaga sila para sumunod ka sa ating Panginoon. Buti nga, Laguna lang ako inassign. Paano ko sa ibang bansa? Talagang iwan. Hindi na ako makakabalik. No? Hindi na ako makakabalik sa kanila. Ilang taon bago po ako makabalik sa kanila. So makita natin, itong ginagawa ko, naparito ako para maglingkod sa Panginoon, turuan ng mga taga rito, para lumago sila sa Panginoon, at meron ding mga hindi talaga lumago sa Panginoon. May sumampalataya, meron ding hindi sumampalataya, at meron ding hindi na nagpatuloy. Sabi uli ni Woodrow Kroll, count the cost before you seek to serve the Lord. He has little tolerance for disobedient servants. Kaya dapat mong tuusin, dapat mong kwentahin kung maglilingkod ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, paikli lang ang kanyang tolerance pagdating sa disobedient servants, sa mga ayaw sumunod sa Panginoon. Kailangan lang maunawaan na ang Diyos ang dapat pinakamahalaga sa lahat o para sa tao. Dahil kaya ng Diyos, pakinggan nyo mabuti, kaya ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao, pati na ng maraming kahirapan na ating kakaharapin. Alam po yan ng Diyos. Kaya di na dapat mabigla tayo kung meron man dumating o sumunod ng mga kahirapan sa atin o ito man ay maganap po sa atin. At huwag isipin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Dahil iniwan natin ang pagiging alagad. Sumunod tayo sa Panginoon at magagawa natin ang kanyang kalooban at meron naman siyang ibibigay sa atin. Ipapakita ko rin po sa inyo yan. Pero gusto kong makita niyo itong sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, suffering is better than sinning. Mas mabuti pang maghirap kaysa nagkakasala. Di bali nang nagdurusa kaysa nagkakasala sa sarap. There is more evil in a drop of sin than in an ocean of affliction. Mas matindi ang isang patak ng kasalanan. Mas talagang grabe ang kasamaan niyan kaysa sa isang dagat ng kahirapan. Ano pong ipinapakita rito ni Charles Spurgeon? Ang kasalanan talagang grabe. Ang kahirapan ng paghihirap kumpara sa Panginoon, hindi po yan nakakatakot. Sabi nga niya sa uli, ang hamon niya, better burn for Christ than turn from Christ. Di baling matupok para kay Kristo kaysa tumalikod sa Panginoong Jesucristo. Ang tunay na alagad, nauunawaan niya ang kanyang tatahakin sa pagsunod sa Panginoon. Parang nakakatakot. Pero tignan natin itong kasunod. Ano ang mangyayari kung iiwan ang mga mahal sa buhay? Pinag-usapan natin, mahal sa buhay. Mahalaga sa atin. Anong sabi? Sa panahon ito, present,
sa panahon ito, yan ang sabi ng Panginoon, ay higit pa. Sa panahon darating, future, ay may buhay na walang hanggan. Tingnan natin itong dalawang ito. Anong sabi ng Panginoon? Sa panahon ito, present, sumunod ka sa Kanya, higit pa. Nung ako po ay sumunod sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. Sa talatang 30 po ito. Sumunod ako sa Panginoon, totoong napalayo ako sa aking pamilya. Pero binigyan ako ng panibagong pamilya dito sa Santa Cruz Bible Christian Church. Hindi lang isa, kundi higit pa sa isa, sa dalawa, tatlo. Kaya totoo ang pangako ng Panginoon na sinabi dito, sa panahon ito na sumunod ka sa akin, ay higit pa sa isang pamilya ang ibibigay ko sa iyo. Kaya naging isang malaking pagpapala po sa akin, hindi lamang po sa akin kundi maging sa aking pamilya ngayon. Bagamat minsan, namimiss ko rin yung pamilya namin, pamilya ko, pamilya ni Pia, kaya bukas luluwas kami dahil dadalawin namin sila at meron po kong aasikasuhin, so dadalawin sila dahil namimiss din naman namin sila. Pangalawa, sinasabi rito, hindi lang sa panahong ito na may matatanggap, maging sa darating, anong sinasabi? Future, ano po to? Buhay na walang hanggan. Akala ko ba nasa atin yung buhay na walang hanggan? Nasa atin po yan. Pero mararanasan natin ang buhay na walang hanggan kapag future na, ito na yung nalagutan tayo ng hininga. Kaya nung linggo, binanggit natin, kapag pantay ng ating paa, doon lang matatapos ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon, pansinin natin sa dalawang regalong ito na ibibigay sa atin ng Panginoon. Meron pa bang mas malaki dito? Di po ba wala? Maliwanag na walang talo ang susunod kay Kristo. Ulitin ko, walang talo ang susunod kay Kristo kundi panalo. At ito yung sinabi ni A.W. Tozer. God wants us to know that when we have Him, we have Jesus, we have everything. Nasa iyo na ang lahat dahil nasa iyo ang Panginoong Hesus Kristo. Naalala ko tuloy isang kanta, nasa iyo na ang lahat. Dapat si Kristo yung tinutukoy niya rito. Nasa Panginoong Hesus Kristo. Nais ng Diyos na malaman natin na kapag nasa atin na ang Diyos, nasa atin na ang lahat. Para po sa ating katapusan, para sa ating konklusyon. Maraming ang pwedeng isakripisyo para makasunod lamang sa ating Panginoon. Anong sabi rito? Hinihingi, ipagbili ang lahat ng ari-arian, ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, iwanan ang mahalaga sa buhay alang-alang sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Toby Makihan, you don't need to know where you're going. Or where you're going if you know God is leading. Kung ang Diyos ang iyong sinusundan, ang Diyos ang gumagabay sa iyo, hindi ka na dapat matakot, mag-alala kung saan ka pupunta. Kung itong mga bagay na mahalaga ay iniwanan mo dahil kasama mo ang Diyos ang bahala sa iyo tumulong. Magpakita ng mabubuting bagay para sa iyo. At para sa ating aplikasyon. Sabi, if God is leading, we have to trust and obey. Isa pa, meron ding gantimpala tayong nakita na nakalaan sa mga susunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay Mateo chapter 4. Tinawag niya ang kanyang mga alagad. Basahin ko po. At habang patuloy sa paglalakad si Jesus, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nakaupo sila sa bangka, kasamang kanilang ama at nag-ayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pansinin niyo mabuti itong ginawa kong kulay.
Bangka, royal blue, light blue, pamilya, kayamanan. Ano ang ginawa ng dalawang magkapatid, itong alagad, na tinawag ni Jesus para sumunod? Ito sabi sa 22, iniwan nila. Kailan? Agad ang bangka, pati ang kanilang pamilya, at sumunod sila sa Panginoon. Sumunod po tayo sa Panginoon. Sapagkat dito, nalulugod ang Diyos. Nawa, ito ang makita sa atin ng Panginoon, handa rin tayong sumunod sa Kanya at maging pagpapala tayo sa iba. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon.